Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating punggol dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay bakit inuobliga ang ikapo, ngunit hindi naman inuobliga ang pagtutuli? Yes, ako'y nagpatuli, pero hindi pagsunod sa utos. Ito po ang salita ng isang Baptist pastor sa Bulacan sa aming pag-uusap pagka tinanong ko po siya kung bakit siya nagpatuli. Dahil ba inyutos ng Diyos? Ang sagot niya ay ito. Yes, ako'y nagpatuli pero hindi pagsunod sa utos. Hindi dahil sa inyutos ng Diyos. So mga kapatid, yun po ang itinanong ko sa kanya pagkatapos. Bakit po itong pagtutuli ay ginagawa din lang natin sa panahon ngayon? Hindi nyo ipinatutupad na as obligatory, hindi pagsunod sa utos. Kung nalalaman po ninyo mga kapatid, ito pong pagpapatuli ng mga kalalakihan, ito po isang covenant between God and His people. Ano po? Yung mga mananampalataya ng Diyos. Even before the time of Israel mga kapatid, even during the time of Abraham, in the book of Genesis, atin pong basahin mga kapatid. Sa Genesis chapter 17, in verses 10 and 11, ganito po ang mababasa. This is my covenant, which ye shall keep between me and you, and thy seed after thee. Every man-child among you shall be circumcised. So, covenant po yun, mga kapatid. Ano ho? Every man-child among you shall be circumcised. Verse 11. And ye shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant betwixt me and you. Paano po kung hindi tinuli ang isang lalaki during that time mga kapatid? Verse 14, basahin po natin. And the uncircumcised man-child, whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people. He hath broken my covenant. Napakibigat po nito mga kapatid. Ganun po kaobligado na ang pagtutuli ay gawin during that time mga kapatid. Ito'y nang dumating ang kautusan. Kaya po mga kapatid, sadyang napakahalaga po na alam natin talaga ang rightly dividing the word of truth. Okay? Bagaman yun pong binasa nating talata ay during Genesis pa po yun mga kapatid, pero noong Levitical priesthood na dumating po ang kautusan, bahagi din po ng kautusang ito ay ang pagtutuli ng mga anak na lalaki. So hindi ho pwedeng hindi sundin. Ito ay isang covenant between God and His people. So bakit po ngayon dito'y pinatutupad yun? Ano po? Bakit po itong pag-iika po na isinaad sa Malakay chapter 3 ay buong higpit na ipinatutupad dito sa panahon na ang Panginoong Hesus ay siya na nating high priest? Ano po? So, dito po ay ipinatutupad nila itong tithing, na inyutos nung panahon ng Levitical priesthood. So, napakahalaga po mga kapatid, rightly dividing the word of truth. Pero bakit po yung utos na covenant between God and His people, na circumcision ay hindi ho nila ipinatutupad dito? So mga kapatid, noon po nagsalita ang pastor na aking kausap. Yun daw pong aking sinasabi na hindi obligado ang pagbabayad ng ikapo sa mga Kristiyano ngayon. Ito po ay banta sa kanilang mga pastor. So mga kapatid, sa bibig niya na po nanggaling yun. So kung hindi niya nakikitang maliwanag ang ating ipinangangaral noong pong panahon ngayon, ako'y isang ordinaryong miyembro, pero naipakita ko sa kanya ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng aming simpleng pag-uusap na ang pag-iikapo ay hindi ho obligatory. Bago maging obligatory ang pag-iikapo ng mga Kristiyano, dapat po muna ay yung circumcision, pagkat iyon po ay covenant between God and His people. Ang hindi po tuli
ay itatakwil ng Israel. Mga kapatid, gaano po kabigat yun? Pero ganun pa man, obligatory ang circumcision during Levitical priesthood. Bakit po hindi nila inuobliga ngayon? Bakit po itong may kinalaman sa pera, kanilang inuobliga? So mga kapatid, very obvious po, no, na the love of money is root of all evil. It is evil to impose tithing on Christians, to impose the commandments of God during Levitical priesthood, to impose them during the priesthood of the Lord Jesus Christ. It is a sin. Ano po? Napakabigat po niyan, mga kapatid. Kaya po ito ay dapat po ay very familiar tayo, no? Aware tayo lagi sa tamang paggamit ng mga talata sa Biblia, rightly dividing the word of truth. Hanggang sa muli po, mga kapatid, God bless po. Magandang araw po. Kung kayo po ay may comments or questions regarding sa video na ito, we encourage you to leave it in the comment section. At kung sakali po na naging pagpala ito sa inyo o aliman sa mga videos sa aming channel, please subscribe and share it to others. Nais po namin kayong encourage na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya't inaanyayahan po namin kayo sa mga live stream ng aming mga gawain dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. At nandito po ang mga schedules ng aming mga gawain. God bless po.